Laura, tara. Sa gitna ng malawak na gubat na matatagpuan sa labas ng Kareang Albania, ay may isang binatang nakagapos sa puno ng higera. Ang binata na animo ay pinugbog ng paulit-ulit at hinabol ang kanyang hininga. Siya ay si Florante, ang bida ng kwentong ibabahagi ko ngayon. Habang nakatali sa puno, sinasabi niya ang kanyang mga nakaraan. At isa na rito ang Albania, isang harian kung saan siya ay sinilang na ngayon nangangalit na. Oh, aking masama. Nasaan? Nasaan na yung awa? Ako'y nananaboy na pituusap ninyo ng dito. Natawahin ako lahat. Dahil hindi ko na lang tanggol ang aking harian. Dapat sa taksinan ng awa si Adolfo. Ilayagan ko na ito mga bansa. Nakakapalik ang aking buhay. Inabot na pa ang kawalan ng kanyang sego. Upang mawala ang kanyang yatas. Pinatay. Pinatay ng mga aking ama. O Diyos ko, bigyan niyo ng mga lumatas ng maang nangyari sa Albania. Dahil ang napapakita ng kabutihan na may parusa ng kamatayan. Gagawa ng katawan ni Adolfo sa taksin. Nasa ng katanungan. Ginagawa ng taksin na iyon ang aking pinakamahal. Laura, nasa yung mga pamako sa palitaksin. Bakit na naman pagkasalit si Adolfo? Habang nagdudusa si Florante sa gubat, isang gererong Moro ang dumating, na pagod at naghahanap ng pagpapahingahan. Habang si Florante ay nakagapos sa higera, ay may dalawang leon na dumating. Ang dalawang hayop na ito ay iniikutan si Florante. Ilang sandali na lamang ay mapupunta na siya sa tiyan ng mga leon. Mabuti na lamang ay dumating si Aladdin. Umabaw ang mga leon at umalis. Ninapitan ni Aladdin si Florante at pinalaya siya sa puno ng higera. Inalalayan ni Aladdin si Florante sa isang bato na malapad at ginamot niya ang kaawa-awang binata. Nagpasalamat si Florante sa kanyang kaibigan at sinunod ang kanyang sinabi. Nagpahinga sila sa isang gilid ng puno. Sandali lang nakapagpahinga si Florante dahil napansin niya na hindi natulog ang kanyang kaibigan.
Lubos pa lamang si Florante ay kinuwento ng kanyang ina na muntikan na siyang madagit ng isang buwitre. Buti na lamang na nandoon ang kanyang pinsan na si Menalipo. Sa paglipas ng panahon, si Florante ay nasa wastong gulang na. Kaya napagtanto ng kanyang ama na si Duque Liceo na siya ay papag-aralin sa Atenas. Labing-isang gulang pa lamang si Florante nang pumasok siya sa Atenas. Si Antenor ang kanyang guro. Naging kamag-aral niya si Adolfo, ang anak ni Conde Sileno. Huwaran si Adolfo dahil sa kabaitan at katalinuhan niya sa klase. Ngunit hindi magkalapit ang dalawa sa isa't isa. Ngunit pagkaraan ng 6 na taon, naging bihasa sa astrolohiya, matematika at filosofiya si Florante. Kaya hinanga siya ng karamihan. Patuloy ang paghahanda ng bawat estudyante. Lahat ay masaya, maliban kay Adolfo. Isang araw bago magsimula ang pagtatanghal, si Adolfo ay hindi dalawin ng antok. Sumasaisip sa kanya ang maiitim na bala kay Florante. Dumating na ang pagtatanghal ng dula, ipinakilala ang pangunahing tauhan, si Florante. Hindi na inabot ng kinabakasan si Adolfo at pinauwi siya pabalik Albania.
May natanggap na yante galing kay Duque Viseo. Nang mabasa niya ang Yan ang matutunan ko. Kung ano na ang ina, hindi ko na tuloy ginawa sa iyo. Huwag kong mag-masira sa iyo. Kung ang aking ina, wala nang minamahal ko ina. Diyos ko! Ang aking langit! lumipas ang 2 buwan at may dumating na ikalawang liham galing kay Duque Viseo. Pinapauwi na niya ang kanyang anak pabalik Albania. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay, sila ay nakarating na sa Albania. Ipinakilala ni Florante ang kanyang kaibigan. Ito'y galing sa iyong mga ito. Ilang mo natin sa mga. Kailangan ng tulong ni Ate Viseo. Nakukob na ng mga mono ang protona. Sa pamumuno ng ilawang ng general. Hindi nag-aksaya ng sandali ang pagkama. Nagsadya agad sila sa palasyo ni Haring Linceo at nang magharap sila ay Mahal, aking anak na si Florante. habang nag-uusap ang ama niya at si Haring Linceo, ay nasilayan ni Florante ang isang magandang dalaga sa hardin. Hindi mapigilan pag-ulit-ulit na pagtibok ng puso ni Florante at sa unang tingin pa lamang ay umibig na siya. Habang nakatulala sa dalaga, nagatinginan sila na para bang sila lang ang nabubuhay sa mundong ito. Pumasok ang dalawang ama sa loob ng palasyo at nilapitan ni Florante si Laura.
Tatlong araw na ang lumipas, hindi mapawi ang kulungkutan ni Florante dahil sa malapit na digmaan. Hindi na pa rin napagtapat ang kanyang pag-ibig sa kanyang minamahal na si Laura. Nasahad din ang binata na makita ni Florante si Laura. Habang hinahangaan ng dalaga ang mga rosas, ay nalapitan siya ni Florante. Lumipas na ang 4 na araw sa palasyo at lalakbay na si Florante kasama si Menandro at ang mga kawal niya sa Kariang Crotona. Bumalik na si Florante at ang mga kawal niya sa Albania. Ngunit, mayroon napansin si Florante. Sasakot kayo ng mga morong Albania. Pinasa nila ang karya na tayo na sa Crotona. Palapit sa palasyo, nagtago sila Florante at ang kanyang mga kawal. Binabantayan nila ang mga gwardyang taga-Moro. Ngunit, napansin ng isa sa mga kawal ni Florante ang isang babae papasok sa palasyo na may bantay. Umalis si Florante sa tinataguan niya at sumugod sa mga gwardyang Moro. Sinundan naman siya ng mga kawal at si Menandro.
Pinuri ng mamamayan ng Albania ang tagumpay ni Florante. 17 kaharian ang gumalang at sumuko sa kanyang katapangan. Ngunit may isang di natutuwa sa mga tagumpay ni Florante. Lalong naiinggit si Adolfo kay Florante, hindi lamang dahil sa papuring tinanggap, kundi dahil na rin nakamit niya ang pag-ibig ni Laura. Dahil dito, muling nagbalak si Adolfo na ipahamak si Florante. Brother, simula ko na ako ng ko. Pagkitan si Laura, aking Laura. Punta ka na, Brother. Ito na magiging mataksan ko. Sinalakay muli ang Albania. Pumasok ang mga Turko sa pamumuno ni General Miracolin. At sa huli, nanalo sila laban sa mananakop. Nasa kareang Etolia sina Florante pagkatapos ng laban nang may dumating na liham galing kay Haring Linceo. Umuwi si Florante sa Albania. Pagdating niya sa palasyo, ay pinaligiran siya ng mga kawal. Dinala ng mga kawal si Florante sa isang bilangguan. Ilang minuto nag-antay si Florante sa loob ng selda na makita niya si Adolfo may kasamang mga kawal. Anong kaya kawal ko? Anong ginawa ko sa kanila? Anong ginawa ko kay Laura? Ginawa ko ako, Brother. Maaaring matalibihan ng aking Laura. Anong kaya kawal ko? Papatayin kita! Papatayin kita! Ang kawal, ano ko sa harap ko? Labing-walong araw itinulong si Florante sa bilangguan at pagkaraan pa ng ilang araw ay itinali siya sa gubat kung saan kinatagpuan siya ng gererong Morong si Aladin. At doon nagwakas ang pagsasalaysay ng buhay ni Florante.
Habang nagkakagulo ang mga tao sa Albania, tumakas si Adolfo kasama si Laura. Walang pagsitla ng galak ang apat sa kanilang huling pagtatanggol at ang madawag na gubat na iyon ay naging paraiso. Sa gitna ng pananambig sa muli nilang pagkikita, ikinuwento ni Laura ang nangyari sa Albania habang siya ay nakikipagpigma sa Etolia. Ngunit hindi nakatakas sa matalas na pandinig ni Aladin ang mga yabag ng maraming kabayo. At dilisan nila ang madawag na kabanang iyon upang magbalik sa Albania. Gayon na lamang kanilang kagalakan nang matanaw nila ang Albania. Sa pagpasok nila ng lungsod ay isinalubong sila ng di magkamayo ng mga mamamayan. At di naglipat araw, ang dalawang puso ay pinagtali, sina Florante at Laura, at Aladin at Serena. Pagtapos ng malaking piging sa palasyo, ay nagpaalam na sina Aladin at Serena. Si Florante at Laura ay naging uliran sa pamamahala ng kaharian. Malaki ang isinulong ng Albania. Magbuhay ay di na humiwalay sa kanila ang kaligayahan. At doon nagwakas ang kwento ng dalawang pagkasintahan, sina Florante at Laura.
Ngayon, ipapakilala ko po ang mga tauhan na ginanap ng Group 1. Charles Andrew Pedraza bilang Florante, Yana Marie de Jesus bilang Laura, Lester David Jr. bilang Adolfo, Aleka Fiona Luan bilang Florida, Rafael Nigel Pacheco bilang Aladin, Alfred Nino Sandrino bilang Duque Biseo, Derek Jasper Romulas bilang Haring Linceo, Abigail Nino Diego bilang Menandro, Arnold Jopiel Boy bilang Menalipo, Sultan Ali Adab at Kawal, Tiffany Ann Lim bilang Antenor, Kawal at Buitre, Angela Faye Garcia bilang Prinsesa Floresca at Kawal, John Patrick Vitero bilang General Osmalik, Kawal at Leon, Kate Nicolas Ramos bilang General Piramudin at Kawal, Jasmine Mikey Pulion bilang Kawal, Sugo at Leon, Victoria Kylie G. Corona bilang tagapagsalaysay,